Nang sinimulan ni Vladimir Putin ang pananakop sa Ukraine, hindi niya inakala na tatagal ng halos 4 na taon ang digmaan. Kahit mas matindi ang paglaban ng Ukraine, inakala pa rin ni Putin na matatapos ang digmaan sa 1 o 2 taon. Patuloy pa rin ang digmaan sa Ukraine na tila walang katapusan. Dinala ni Putin ang Russia sa binggit ng ekonomikong pagbagsak para mapanatili ang makinarya ng digmaan. Desperado na ang presidente ng Russia habang nasasaksihan niyang winawasak ng digmaang sinimulan niya ang Russia. Ngayon, napilitan si Putin na lumabag sa isang malaking bawal sa ekonomiya ng Russia. Ano ang bawal na iyon? Kabilang dito ang reserbang ginto ng Russia at isang bagay na hindi inakala ni Putin na gagawin niya, ang pagbenta ng ginto ng Russia. Noong Nobyembre, 19 iniulat ng Interfax na nagsimula ng ibenta ng sentral na bangko ng Russia ang gintong hawak sa National Wealth Fund ng bansa. Sinabing gagayahin ng operasyong ito ang ginagawa ng bansa sa Chinese yuan sa net working fund nito. Bumibili at nagbebenta ang Russia ng perang iyon upang subukang makalikom ng mas maraming pera para sa digmaan ni Putin. Pero ang net working fund ay mayroon ding malalaking reserba ng ginto at ang produktong iyon ay hindi rin nakaligtas sa pagnanakaw ni Putin. Ngayon, nagbebenta na ang Russia ng isa sa pinakamatatag na asset na mayroon ito sa malalaking dami. Kinukuha nila ang asset mula sa pondo na nakalaan sana para sa emergency na suporta. Hindi para sa ganitong emergency sa Ukraine, nilikha ang net working fund. Para lang ito kay Putin. Naglabas ng pahayag ang central bank na nagpapaliwanag ng kanilang desisyon, na nagsasabing habang tumaas ang likwididad ng lokal na merkado ng ginto nitong mga nakaraang taon, kaugnay ng pagpapatupad ng budget rule at iba pang operasyon ng net working fund, ginagawa ng Bangko Sentral ng Russia ang mga transaksyong ito sa lokal na merkado, kabilang ang pagbili at pagbenta ng yuan, rublo, at bahagyang ng ginto. Nakatutulong ito sa pagpapanatili ng tamang currency diversification ng international na reserba, lalo na't tumaas ang bahagi ng ginto nitong mga taon dahil sa pagmahal ng presyo. Sinusubukan ng bangko na samantalahin ang mataas na presyo ng ginto sa pagbebenta nito, at sa gayon, mas nagkakaroon sila ng kakayahan na makalikom ng kita na kailangan ni Putin para sa kanyang walang katuturang paggastos sa digmaan sa Ukraine. Ang issue ay hindi tungkol sa konsepto ng pagbebenta ng ginto. Maraming beses na itong ginawa ng Rusya noon at patuloy pa rin nila itong gagawin sa hinaharap. Ang issue ay ang ginto ay galing sa pondong dapat protektado at para sa mga emerhensya. Hindi ito para gamitin ng Kremlin upang mabilis na kumita ng ruble para ipagpatuloy ang digmaan na sinimulan ni Putin. Kagiliw-giliw, mukhang karamihan ng bentahan ng ginto ng Russia ay ginagawa para sa mga lokal na mamimili. Iyan ang impresyong dulot ng pahayag ni Vladimir Kolyachev, Deputy Minister of Finance ng Russia. Tumaas ang demand ng publiko sa ginto bilang taguan ng halaga nitong mga taon. Tumaas ang turnover at likwididad ng lokal na merkado ng ginto. Mas makatuwiran para sa Bangko Sentral ng Rusya na gawin ang ganitong operasyon sa lokal na merkado. Hindi lang sa yuan, kundi pati sa ginto, ayon sa Interfax. Si Kolyachev, gaya ng sinabi, tila handang-handa ang Rusya na kumita ng malaki mula sa pagbebenta ng ginto ng net working fund nito. Noong Marso, ang onsa ng ginto ay lagpas $3,000 at tumaas pa ito ng 1.5 beses naging $4,000 noong Oktubre. Mayroon ding bahagi na sinusubukan ng Rusya na limitahan ang epekto ng mga panlabas na salik na maaaring makaapekto sa ekonomiya nito dito. Ayon sa Interfax, madalas isinasagawa ang mirror operation para sa bentahan ng ginto para mabawasan ang epekto ng daloy ng budget at panlabas na kondisyon sa inflasyon, demand, at palitan ng ruble. Noong 2025, naging problema ang inflasyon sa Rusya. Ayon sa Trading Economics, umabot sa 103% ang taunang inflasyon ng bansa. Noong Marso, mula noon ay bumaba ito, umabot sa 77% noong Oktubre. Gayunpaman, mataas pa rin ito para sa isang bansa na ang target ay 4% na antas. May mga palatandaan na sinusubukan ng Rusya na patatagin ang naghihirap na ekonomiya sa pamamagitan ng mga bentahan ng ginto. Tatalakayin pa natin ang konseptong iyan mamaya sa video. Ang pangunahing alalahanin ng Rusya ay kung ano ang ibig sabihin ng pagbebenta ng ginto mula sa networking fund. Ayon sa United 24 Media mula sa Interfax, ipinapakita ng hakbang na ito ang malaking pagbabago sa paggamit ng Rusya ng mga pananggalang pinansyal na dapat ay para sa lipunan, hindi sa Kremlin. Inaangkin nito na ang pangunahing dahilan kung bakit ibinebenta ng Rusya ang gintong ito ay upang mapanatili ang paggastos ng gobyerno na tumaas ng husto mula nang ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. Noong Oktubre, sinabi ng Carnegie Endowment na
taon ng tuloy-tuloy ang pagtaas ng gastos ng Rusya. Umaabot ito sa humigit kumulang 10% ng gross domestic product o gross domestic product ng bansa para sa panahon mula 2022 hanggang 2024. Hindi kayang mapanatili ang mataas na paggastos, lalo na sa bansang may mga parusa, kaya marahil ginagawa ng Russia ang hakbang na gamitin ang mga reserbang ginto na bahagi ng networking fund. Bawal daw ito ayon sa United 24 Media, pero hindi nila ipinaliwanag kung bakit. Maaaring dahil sa kasalukuyang mataas na pagpapahalaga ng mga Ruso sa pag-iipon ng ginto. Nabanggit namin na posibleng ibenta ng Russia ang ginto mula networking fund sa lokal na merkado. Maraming ebidensya na ang merkado ay agad bibilhin ang mga reserbang iyon, kahit hanggang 1 punto. Noong Oktubre 29, iniulat ng Moscow Times na record ang pagbili ng ginto ng mga Ruso. Mukhang dahil sa paniniwala na ang ginto ang pinakamagandang paraan ng pamumuhunan na maaari nilang piliin para maprotektahan ang kanilang kasalukuyang yaman. Nakakagulat na 282 tonelada ng ginto ang nabili ng mga mamamayang Ruso sa anyo ng mga barya, gold bars at alahas mula noong 2022. Sa 2025, inaasahang bibili ang mga Ruso ng 622 tonelada ng ginto. Ayon sa Miningcom, napakalaki ng ginto ng mga Ruso. Ang hawak ng mga mamamayan ng Russia ay katumbas ng buong reserba ng ginto ng Espanya. Napakalaki ng pagmamahal ng mga Ruso sa ginto. At ito ay pagmamahal na ipinakita mismo ni Putin noon. Mismong ang presidente ng Russia ay tumaya sa ginto bilang isa sa mga pangunahing asset na maaaring gamitin upang patatagin ang ekonomiya ng kanyang bansa. Noong Hunyo 2019, iniulat ng Moscow Times na ilang taon nang bumibili si Putin ng maraming ginto kahit bumaba ang presyo nito. Madalas gumana ang paraang ito para sa Russia. Ang pagkahumaling ng Kremlin sa ginto ay muling tumutulong kay Putin ngayong kailangan niya ng pera para sa digmaan. Ang punto namin ay tila laban sa hangarin ng Russia at ng mga tao nito na mag-ipon ng maraming ginto ang pagbebenta ng ginto. Baka kaya bawal ang ginagawa ng Russia sa ginto ng networking fund ngayon. Ayon sa United 24 Media, hindi kayang pondohan ng Russia ang digmaan sa Ukraine nang hindi gagalawin ang ginto ng networking fund. Ang matagal na pag-iipon sa bansa ay nauwi na sa digmaan sa halip ng mga reforma sa lipunan o mga programang modernisasyon na maaaring makinabang ang karaniwang Ruso. Kung bakit hindi kailangan ni Putin ang ginto ng networking fund para sa digmaan, isa pang sensitibong usapan ay baka ang paggamit nito'y tahimik na pag-amin ang kabiguan ng Kremlin na tugunan ang kakulangan sa badyet ng Rusya. Ayon sa ulat ng AA noong Nobyembre, 11 umabot sa dolyar. 519 bilyon ang kakulangan sa badyet ng Rusya sa unang 10 buwan ng 2025 dulot ng pagtaas ng paggastos ng Kremlin. Bagamat nakatuon sa digmaan, binanggit din ng ulat ang agwat ng kita at gastusin ng Estado ng Rusya. Mula Enero hanggang Oktubre, tumaas ng 8% ang kita ng budget kumpara noong 2024 habang lumobo ng 154% ang gastusin. Kumita ang Rusya ng 3,673 bilyon pero gumastos ng 4,212 bilyon. Mas mataas ang gastos ng Rusya kaysa kinikita at ramdam na ang epekto nito. Bagamat sinasabi ng Rusya na ginagamit ang mirroring para patatagin ang ruble, malamang na nagbebenta rin ito ng ginto mula sa networking fund para punan ang kakulangan sa budget. Hindi sana ito magiging problema kung ang kakulangan ay dulot ng pagpilit sa Rusya na gumastos dahil sa isang emergency, tulad ng isang natural na sakuna na tumama sa bansa. Ginagastos ang pera para sa digmaang gusto ni Putin, kahit ayaw ito ng karamihan sa Rusya. Pupunta tayo sa isa pang bawal na paksa. Hindi ito ang dapat paggagamitan ng ginto sa networking fund. Nabanggit na natin na ang networking fund ay ang pondo ng Rusya para sa panahon ng kagipitan na maaari nilang gamitin kapag may emergency. Ayon sa United 24 Media, ang networking fund at likas na yaman ng Rusya ay haligi ng ekonomiya ng bansa. Mabilis na bawasan ang pondong iyon mula nang simulan ni Putin ang digmaan at noong tagsibol 2025, 5 beses na itong mas mababa kaysa 2022. Ipinaliwanag din ng parehong outlet kung paano pinanatili ng Rusya ang networking fund stock noong Hulyo sa ilalim ng partikular na iskema. Kapag mataas ang presyo ng langis, bahagi ng sobrang kita ay kinokolekta bilang buwis at inilalagay sa networking fund.
Sa ngayon, tumatanggap ang pondo ng dagdag na kita mula sa buwis sa langis na lagpas dolyar. 60 kada bariles kung nagbebenta ang Rusya ng langis sa dolyar. 75 bawat bariles inilalagay ng Kremlin ang sobrang kita sa pondo para gastusin o ipunin ayon sa ulat. Maaaring nagbago ang halaga ng dolyar sa langis dahil sa mga parusa mula nang mailathala ang artikulo. Pero nananatili ang punto. Tumatataas lang ang networking fund kapag may benta ang Rusya ng langis sa partikular na presyo. Hindi na ito nangyayari nitong mga taon, maliban sa ilang exception. Kaya inuubos ng Rusya ang networking fund dahil hindi ito makakapasok ng pera ngayon o sa malapit na hinaharap. Inuubos nito ang pondo, hindi para sa mga programang panlipunan, kundi para magamit ni Putin sa mga sundalo. Noong Nobyembre 2024, iniulat ng Medusa na halos kalahati ng perang para sa kapakanang panlipunan sa ilang rehiyon ng Rusya ay napupunta sa malalaking sahod at signing bonus ng mga sundalo. Pagkalipas ng isang taon, iniulat ng UNN na ilang rehiyon sa Rusya ay nagbawas ng programang panlipunan para ilaan ang pondo sa mga bonus. Hindi direktang konektado ang mga military recruiter ng Rusya sa networking fund o bentahan ng ginto. Ngunit ipinapakita nito ang prioridad ni Putin na hindi para sa mga mamamayang Ruso. Para sa leader ng Rusya, nakatuon lahat sa kanyang tunnel vision tungkol sa digmaan sa Ukraine mula Pebrero 2022. Kaya ang networking fund ay nilikha bilang pondo para sa mga emerhensya lang. Naging dagdag na pondo na lang ito na pwedeng kunin ni Putin kapag kailangan para sa mahalaga sa kanya ngayon. Siguro ang pinakamahalagang tanong ngayon ay simple na lang. Kung masayang inuubos ni Putin ang networking fund sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga reserbang ginto nito, gaano nga ba kalaki ang perang kinikita niya para sa kanyang pananakop sa Ukraine? Nagbibigay ng pananaw ang United 44 Media. Bukod sa pagsisiwalat na tahimik na ibinebenta ng Kremlin ang ginto ng networking fund sa digmaan, sinabi rin na may 4,057 metriko toneladang ginto ang networking fund bago ang pananakop. Naibenta na ng Russia ang 57% ng ginto bago pa lumabas ang balita ng pinakabagong bentahan. Ngayon, 1,731 tonelada na lang ng ginto ang natitira sa networking fund, na ibig sabihin na ibenta na ng Russia ang 2,326 na tonelada ng reserbang ginto para sa emerhensya. Pwede nating tantiyahin ang kinita ng Russia sa ginto gamit ang datos mula sa Gold Avenue. Ayon dito, ang presyo ng ginto ay nasa dolyar. 131,000 kada kilo. Ang 1 metriko tonelada ng ginto na dolyar. 131,000 kada kilo ay nagkakahalaga ng dolyar. 131 milyon. Malaki ang halagang yan. Kung i-multiply mo sa 2,326, aabot sa 21 bilyon ang nalikom mula sa bentahan ng ginto ng networking fund mula nang simulan ni Putin ang digmaan. Tandaan, ito ay pagtatansya batay sa presyo ng ginto ngayon. Ngayon, ang networking fund ay may natitirang 56 bilyon, kabilang ang reserbang ginto at pera. Ilang beses na lang magagawa ni Putin ang ganitong bagay bago tuluyang bumagsak ang buong pondo. Ayon sa Moscow Times, ginagawa ito para magpasok ng pera sa Russia, pero hindi iyon ang tunay na dahilan. Ibinebenta ng Russia ang ginto ng networking fund dahil nanganganib bumagsak ang ekonomiya nila. Masyado nang magastos ang digmaan sa Ukraine, kaya hindi na ito kaya ng pondohan ng Russia. Hindi sapat ang kinita mula sa pinakabagong bentahan ng ginto ng networking fund para matustusan ang araw-araw na gastusin ng matagal. Noong Pebrero, sinabi ng hepe ng intelihensiya ng Ukraine na si Kirilo Budanov na umaabot sa halos dolyar 1 bilyon kada araw ang ginagastos ng Russia sa digmaan sa Ukraine. Mas mababa naman ang ibang pagtataya. Ayon sa Kyiv Post noong Setyembre 2024 na gumagastos ang Russia ng humigit kumulang 300 milyon kada araw para sa digmaan ni Putin. Masama para sa Russia ang parehong halaga ng gastusin. Ang pagbebenta ng dami ng ginto mula sa networking fund na naibenta ng Russia ay nagbigay kay Putin ng karagdagang 30 hanggang 100 araw ng digmaan. Batay sa mga pagtatayang ito kada araw, siguradong mahalaga para kay Putin ang mga karagdagang araw na iyon. Pagkatapos ng lahat, ang pinakahuling bentahan ng ginto mula sa networking fund ay nangyari sa panahon na bumabagsak ang kita ng Russia mula sa langis. Sa nakalipas na ilang buwan,
Paulit-ulit na inatake ng Ukraine ang mga oil refinery ng Russia upang magdulot ng krisis sa gasolina sa Russia. Kasabay nito, napinsala ng mga sanksyon ng kanluran ang langis ng Russia, lalo na ang mga sanksyon ng United States laban sa malalaking tagagawa ng langis na Rosneft at Lukoil na lubhang nakakasama. Epektibo ang mga hakbang. Iniulat ng United 24 Media noong Nobyembre, 6 na bumaba ng 27% ang kita ng Russia mula sa langis kumpara sa Oktubre noong nakaraang taon. May epekto ang mga sanksyon, pagbaba ng presyo ng langis, at paglakas ng Russian ruble. Ibig sabihin, malaking pera ang nakuha ng pamahalaan ng Russia. Ayon sa Finance Ministry, kumita sila ng $100 at 9 bilyon mula sa bentang langis at gas noong Oktubre. Mas mababa ito ng 3 bilyon kaysa kinita nila sa parehong buwis noong Oktubre 2024. Bumaba na ang kita ng Russia mula sa likas na yaman. Balikan natin ang nabanggit kanina sa video tungkol sa dalawang haligi ng ekonomiya ng Rusya. Ang mga haliging iyon ay ang Net Working Fund at ang likas na yaman ng Rusya. At ang una sa mga haliging iyon ay pinapalakas ng pagbebenta ng Rusya ng langis ng mas mataas kaysa sa inaasahan nito. Kaya kapag bumagsak ang benta ng langis, sunod-sunod na problema sa ekonomiya ang nararanasan ng Rusya. Mas kaunti ang nakukuhang buwis mula sa langis at gas na maaaring gamitin sa digmaan. Kaya napipilitan itong humanap ng alternatibo tulad ng pagbebenta ng reserbang ginto ng Net Working Fund. At hindi rin ito kayang punan muli ang mga reserbang iyon. Dahil ang mababang kita mula sa langis at gas, ang dahilan kung bakit kinailangan itong gamitin ang mga iyon sa simula pa lang. Malupit na siklo ang pinasok ni Putin sa bansa niya. At ito ang dahilan kung bakit patuloy na nababawasan ang mga reserbang hawak ng Net Working Fund habang nagpapatuloy ang digmaan. Ang sobrang gastos ng Russia sa digmaan ni Putin ang nagtulak sa bansa sa krisis pinansyal. Lalong pinapalala ito ng katotohanang ang ekonomiyang pangdigmaan na nilikha ni Putin ay unti-unting humihina. Noong Agosto, iniulat ng Moscow Times na kahit may inaasahang gross domestic product growth sa Russia, humihina na ang epekto ng gastusin sa digmaan sa ekonomiya nito. Malayo na ang paglago sa dati nitong antas. Noong unang quarter ng 2025, naranasan ng Russia ang unang pag-urong ng ekonomiya mula 2022. Ang paglago ay halos 0% na may tinatayang 0.3% na paglago sa ikatlong quarter ng 2025 na hindi talaga magandang balita para kay Putin. Ang ekonomiya ng Russia ay halos hindi gumagalaw at mukhang malamang na kahit ang maliit na paglago na meron ito ay maaaring maging pagbagsak na rin sa lalong madaling panahon. Ayon kay Vladislav Inozemtsev at ilang ekonomista sa Russia, maaaring umabot sa 12% ang pag-urong dahil wala talagang totoong dahilan para sa paglago. Kahit noong simula pa lang ng taon, ang pag-urong ng ekonomiya ay karaniwang nangangahulugan ng mas mababang kabuang produksyon ng ekonomiya para sa bansa. Ibig sabihin nito, mas kaunti pang pera ang napupunta sa makinang pandigma ni Putin. Hindi bababa, mas kaunting pera mula sa kinikita ng Russia sa likas na yaman at iba pang industriya nito. May pera pa rin sa Net Working Fund. Kahit nabawasan ulit ang ginto nito, hindi tatagal ito kung tuloy ang pagbenta ng Russia ng Net Working Fund assets. Merong interesting na coder dito. Ayon kay United 24 may higit 2,000 at 300 tonelada ng ginto ang pambansang reserba ng Russia. Ikalima sa pinakamalaki sa mundo. Pero ipinapakita ng mga bagong bentahan kung gaano nakaumaasa ang Kremlin sa mga sovereign buffer nito para mapanatiling buhay ang ekonomiya ng bansa habang may digmaan. Sandali lang, kung may 2,300 tonelada ng reserbang ginto ang Russia, bakit ginagamit pa nito ang mas maliit na reserba na natitira sa Net Working Fund? Simple lang ang dahilan. Walang gustong bumili ng ginto na yon. Simula Marso 2022 iniulat ng Business Insider na hirap na ang Russia makipagkalakalan ng ginto sa internasyonal na mamimili dahil sa mga parusang kanluranin. Ganoon pa rin ang sitwasyon ngayong Nobyembre 2025. Ang mga bentahan ng ginto ng Net Working Fund ay ginagawa lamang sa loob ng bansa at limitado lang ang perang maaaring gastusin sa Russia para sa mga mas malalaking reserbang ito. Mahilig man sa ginto ang mga tao sa Russia, hindi pa rin nila kayang gastusin ang bilyon-bilyong dolyar para matulungan si Putin ibenta ang 2,000 at 300 toneladang ginto ng Russia. Maaaring hindi na rin kayang bumili ng ginto ng mga negosyante at mamamayan ng Russia na maaaring bentahan ni Putin. Ganyan ang epekto kapag sinakripisyo mo ang ekonomiya para sa digmaang inabot ng mas matagal kaysa inaasahan. Lalong sumama ang sitwasyon ni Putin nang magsimulang pumalpak ang isa pang pinagkakakitaan ng Russia.
Ilang dekada nang umaasa ang Russia na bibili ng maramihan ng armas ang ibang bansa para kumita ng bilyong dolyar. Ngayon, hindi na ganoon ang sitwasyon at pinatunayan lang ito ng India. Pinahiya ng India si Putin nang tanggihan nitong bilhin ang Su-57 fighter jets ng Russia. Alamin pa ang detalye sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa karagdagang balita tungkol sa lumalalang kalagayang pinansyal ng Russia. At maraming salamat, gaya ng dati, sa inyong panonood.